Matapos ang sunod-sunod na buwan ng pagbagal, bumilis muli nitong Hunyo ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Kabilang sa mga nakaambag dyan, ang singil sa kuryente, tuition, pati karne ng manok at baboy. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ramdam daw ni Concepcion ang pagtaas ng mga gastusin dito sa Maynila. Yung baon ho araw-araw, pagkain ho, ulam. Pagka nasabay ito, parang maiiwan muna to. Siyempre, unahin nyo muna yung pagkain. Bago itong kuryente. Mula Enero, magkakasunod na buwan bumaba ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Nitong Hunyo, bumilis na ito sa antas na 1.4%. Mas mabilis na pagtaas sa singil sa kuryente at mas mabilis na pagtaas ng tuition ang ilan sa mga pangunahing nag-ambag sa pagbilis ng inflation. Kabilang din ang presyo ng baboy at manok sa may malaking kontribusyon sa inflation. Sa Metro Manila, bumilis rin ang inflation rate sa 2.6% mula 1.7% lang noong Mayo. Mas mabilis na pagtaas ng presyo ng kuryente rin ang isa sa pangunahing dahilan. Substantial yung gap niya from June 2024. That's why our electricity inflation is at 7.4% versus 2.8% noong Mayo. And ito ay may weight na nasa almost 4.6%. So pag kinumpute mo yon, maliit yung weight niya pero malaki yung inflation rate kaya malaki rin yung impact. Ayon sa PSA, maaaring tumaas din ang inflation rate sa mga susunod na buwan kung hindi maaagapan ang pagtaas ng ibang bilihin tulad ng baboy, manok at isda. Yung presyo ng baboy, yung inflation rate sa meat, particularly yung pork, mataas siya. Yung fish, yun yung talagang two items na yon that is creating a threat dito sa inflation rate. Kung hindi yun ma-change yung direction natin dun sa meat and fish at magkakaroon ng increases sa iba, pwede na may slight increase tayo na nakikita. Batid daw ito ng Department of Agriculture kaya may mga nilalatag daw silang plano. Yung baboy hindi pa ganun nakaka-recover and malaki nga yung demand, patuloy yung paglaki ng demand. So, kaya nagkakaroon ng pressure sa presyuhan ng karneng baboy. By August ay magtatakda na tayo ng MSRP for imported pork. Pinapag-aralan naman para sa manok. And then dun sa isda. Sa kabila ng mas mataas na antas ng inflation ayon sa PSA, mas gumagaan naman ang gastusin para sa bottom 30% dahil sa bumababang presyo ng mga bilihin tulad ng bigas. Ramdam daw ito ni Joy na miyembro ng 4Ps at ni Jayron na isang minimum wage earner. Dati po kahit isang tuka pero ngayon po nakakabili kahit papano. May mga nabibili po school supplies, kahit mga damit. Dati po pa isang kilo lang ngayon nakakabili na rin po ng mga 3 kilos sa pagmura po ng bigas. Nakakaluwag naman po, nakakain naman ng isang araw 3 beses. Dati hirap po eh. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.